Hi guys! Welcome back to another video. So recently, I went to Japan and pumunta ako sa second-hand store ng mga iPhones. Hindi lang ng mga iPhones, pati ibang phones. Pero ang pinaka-main na binebenta nila doon are iPhone products or Apple products. So may mga iPhones doon and mga iPad, mga iba't ibang generations ng iPad. Pati na rin yung mga iPhones. So, may video ako doon. Just go to my other channel. It's called Mabuhay Vlog. Andun yung place kung saan ko binili yung second-hand iPhone. And today, we're just going to unbox yung nabili kong iPhone from that store. So, ito na yun. I-mention ko na yung price dito. Pero, dun sa video ko na vlog, andun yung mga iba't ibang iPhone, pati yung mga prices nila. Ang mumura, mas lalo na yung mga iPhone 6. Kung pwede lang mag-buy and sell eh. So, this is the box. Pag-open natin, makapal pa yung box, no? Ito yung naman. Inside of this is the SIM ejector pin. So, made in Japan siya. Nakasulat, Konnichiwa. Yan. Next is, ang naman ay ito muna. Yung sa sticker. And my favorite part is the color of the iPhone. Very yellow, diba? So, this is iPhone XR. 128GB of internal memory. The price of this phone is 35,485 yen. So, i-times natin to sa peso. Mga type ng second hand doon are meron type A, type B, type C, and D. Ito type A siya. Parang class A siya. Pagdating sa B, C, D, pababa na. The more na pababa na yung B, C, D, the more mas maraming gasgas or damage or mga bump ng phone. Ito, so parang dito, class A siya. Always remember guys, pag bibili ng second hand phone sa Japan, always ask for SIM free. Ibig sabihin, open line yon sa atin. Hindi nila alam yung open line eh. Just ask for SIM free. So, sobrang excited ko. Bumili na rin ako ng screen protector. Ito, kinabitan ko na siya. So, yellow. Ang wala sa box is the charger and the cord. Ito siya. Also, the earphone. May kasama pa bang earphone that time? Yung time ng generation ni XR and XS na iPhone. Hindi ko lang kung may kasama yung earphone. Nevertheless, phone lang. May conditions pala siya, nakasulat dito. Dito siya nakasulat. Na, in case yung phone mo, ma-remote lock o ma-SIM lock ng network provider or original network provider na itong phone, they can replace this phone or another phone with the same value kung magkano ko to binili for 3 years. So, within 3 years, pag na-SIM lock siya, ni-remote SIM lock ng dating owner, may ginawa siya, may hack siya, or ng dating network, pwede siya i-replace ng the same unit na phone or kasing price na itong phone ng other unit. Look at the yellow. I like it. Very rare lang dito sa Pinas, diba? Rare. Oh, by the way guys, pakita ko sa iyo. Ano ko ba nakita? Ito. Designed by Apple in California. California Maki. Joke lang. Ganda. And meron na rin siya 4K with 60 FPS na camera. O nga no guys, ngayon lang ako nag-unbox ng iPhone. Mostly Android ako. Hindi ako galit sa Apple products. Meron akong iPhone dati and hindi masyado user-friendly for me. The downside of this one is the battery health. Pag-check ko is only 82%. Pero okay na rin kasi 'di ba from iPhone XR ilang years ago na 'yon. So maraming beses na siya nagamit. 6 months warranty sa store lang kung saan ko ito binili sa store in Japan. Yan. For full video about this phone kung paano ko siya binili, please go to my other channel called Mabuhay Vlog. Mga Japan tips ko yun and mga foodies. So, ayun lang guys. Weirdly guys, di ba lahat ng phone sa Japan merong tunog sa camera? Alam niyo na bakit guys, kung bakit lahat ng camera sa Japan, camera phone sa Japan may tunog. Kahit i-mute ninyo, may tunog siya. Alam niyo kung bakit?
Please comment below. Medyo ano siya, medyo yamete yung reason. Kaya ganon. So lahat, kahit i-mute mo yung phone, pag click mo ng camera, may tunog siya. Pero bakit to wala? Na-try ko na siya, walang tunog. So weird. Pero made in Japan naman siya. Galing Japan tong iPhone. So good. Hindi na kailangan problemahin. Pero wala naman kaming masamang balak. Ito lang. Nasanay lang tayo na wala tunog yung camera. So, that's it guys. I might go back to Japan after 5 months. And for more questions, please comment below. And I'm sure ma-enjoy ako gamitin to. Kasi 'di ba walang yellow sa Philippines eh. It's very rare. Meron ako nakita tong yellow tsaka peach color. So, very rare lang 'di ba dito sa country. Meron siguro pero hindi mo alam kung sino-sino na gumamit sa mga second-hand store. So at least to sa legit na store sa Japan. So that's it for today guys. If you have any questions regarding phones in Japan, please comment below. See you again next time guys for my more unboxing videos. Bye!